Sige po, so let us declare first our Bible verse at Luke 4:18-20. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to culture. So, minsan pa, so i-declare natin, sabi ko na, I am a blessing, I am anointed, I am a believer, I am a good follower, I don't destroy my will, I am not seasonal, I have faith, I am part of something, I am in partnership with Christ. Hindi mo na yung yan, baka magkaroon ng contest. Pag tinawag yan, mag-1,000 lang sa'yo. Mali ka sa university. Sana mag-memorize ko. Pati yung actually, by heart sana. Ako kasi sa mga Bible, yung mataga ko sa atin. Yung mga iba talaga, henyo lang yung kaya mag-memorize ang dagdagan. Pero ako by heart na ngayon, kung paano. Pero ito kasi, nakasulat lang nila. So, pilitin nila araw-araw i-declare yan. Kasi nga, ano po yan, built-in po yan. Pag i-declare mo yan, talagang yung power nyo, nag-activate natin. But then, naging na yan. Kung sabi nga yung blessing, di ba? Kaya hindi ba basta-basta. So yun. So last part, we talk about the time na extreme, di ba? Sabi doon, ang demonyo, lagi karoon ng abang, parang ayun, na gusto tayong din natin. Di ba? So, naloko na nga si Eva, natin natin, hindi tayo kaya, hindi tayo na iba. So, technically, ang kailangan ng gawin, di ba? Ang una sabi daw is magbabal sa salita ng Diyos, and then pangalawa, maghanap tayo ng mga reliable, tsaka anointed na mga mentor, yung lalapitan natin. So, and then, at the third time, is kailangan, huwag tayo matatakot na mapagalitan. Di ba? Huwag tayo mahiya. Maging masaya tayo, meron na pumarek sa atin. Kasi kung walang na pumarek sa atin, doon na tayo malinis ang landas. Ako po, kaya ko tayo yung landas nung namatay natin, kasi malo 1996, before yung boy natin. Yun po, so, kailangan po natin na malapasan ng kalaban, ng power. So, kailangan po natin ng power na pagmalaman natin kung paano ba i-cast out, paano ba labanan ang mga gawa ng demonyo. Actually, ito matagal ko lang, naiunan ko ni Mami, pero kay Mami medyo malalim. Gusto ko talagang maging babasa yun, habang maaga pa. Kasi, naging issue to. So, maganda ngayon pa lang alam mo, kasi mamaya sa banda mo, sabi ko, parang ang yun na, parang nag-review doon na, ang pogi ni Pastor. Ang lilig-lilig doon. So, parang gano'n sa dapat ngayon pala malaman nila. Kasi pag-usapan natin kaya yung next time is yung miracles that confirms the gospel message. Wala po dito ngayon sino ang honor. Sino ang honor na nagsasabi na walang himala. Meron pong himala. Meron po, ang himala, hindi po nagagaling sa tao, laging nagagaling sa Diyos. Amen? Kumalakpak na malakas sa kasabi ng himala na Diyos. Amen? Ayan po. So, sige po. Basahin po natin next slide. Accompany those who believe. They will cast out demons in my name and they will speak in new languages. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. Amen? Umalakot na malakas yung mga nagsabi na they believe. Walang pagkakita naman sa inyo. Church, hindi po yung exclusive lang para sa mga pastor, para sa mga nag-umattend ng mga seminar, para sa mga bumili ng oil. Pag di ka bumili ng oil, wala kang power. Hindi. Miski anong oil, bumili mo, miski ka walang oil. Sino na Lord yan, naway yan. Di ba tinawain yung kamay minsan? Di ba? Sa tingin sa puto, tingin sa mata. Huwag mo na malawain. Pwede siguro malunod pa siya, pero malawayan. So ano lang yun? Isa sa mga kwento ni Lord na wala yan sa effects, wala yan sa oil, wala yan sa nasa power na galing kay Lord. Sige po, so next slide. Basahin na natin nakarip po dito. Ang miracles po sa scripture were divine confirmation pointing people to the truth of God. So, ibig sabihin, yung mga normal, andyan na yan, pero pag may nangyari, hindi masyado normal, huwag lang masyado abnormal, kung baga yung kakaiba, yun po is divine confirmation, baga may ginamit, nakakaiba na nanggaling kay Lord. Pero don't be misled, minsan meron yung kakaiba na hindi galing kay Lord. Alam niyo yan, kasi kapag kayo ay nakita mo talaga, basta pag yung nangyari na yun, nakita nyo na medyo parang kinabahan ka, medyo nalungkot ka, may buhay ng tao, hindi maganda.
minsan mag-marites ka, diba? Check mo yan. Sabi mo, check, i-check mo check the facts. So, check ko rin. Kung talaga, kaya, yung nagsabi sa amin noon, parang minsan din tanong, totoo ba yung ginagawa nila? Sabi ko, tinan mo na lang yung buhay, yung paano kami madami ng church natin, tinan mo yung dati direct, tinan mo si Daddy siya, kung magsalita siya, kung makausap mo siya, parang almost, parang hindi ka naman sabi na si James, parang almost closely, very close, like in the stages, kasi talagang grabe siya magsalita. Kasi nga, yung ginagawa natin, yung ating inahin yung deliverance, talagang nakainor. Amen? Diba? So, ayan. So, okay, sabi dito, yung early church mo, ay hindi po nag-regaya. At sa mga AWS, sa mga pasikat ba? Kami ay pasik, pero hindi kayo pasikat. Pasik kami, no? Kasi magdala ng pasikat. Mga iba kasi nagpapasikat. Oh, ilayin mo. Tatayo, ilayin. Wala, dahil pala sa inyo na tumutulan. Yung bulag, papalakarin yung bulag. Magdala talaga bulag. Hindi naman pila yung bulag, magdala talaga siya. So, may magaling tayo na puro tayo mga eloquence. But the power of God working through them, sabi nga doon sa Mark 6:20, the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. Amen? Amen. O yung change life, yes, change life, mangyayari yan. Pero change life, hindi yan talaga, di ba? Makita mo yung siya ng tao, hindi mo makita siguro, pag natulog ka, pero iba yung pinagaling ka. Maramdaman mo agad, yung pinagaling ka, yung parang, yung dati ikaw ay mukhang pasas, naging grapes ka. Di ba? Iba yun. Change life is safe, pero iba yung talaga, pag ikaw ay na-deliver, na free from prison, talagang iba yung dating, iba yung makita talaga na out there, ganun agad na talaga, ba't mamulat ka na lang. Ayun po, so again, those signs, through these signs, hearts were open, faith was still, and people were drawn to the living God. Yung nga sinasabi natin, na yung ating church po, yun po ating, daghan po ang born again Christian church dito po sa Pilipinas, sa buong mundo. Sa Cebu, nakita ko yung nalalang po church. So lahat po, meron first church, second church, people, so lahat po church. Pero sa atin po, yun yung advantage natin. Kasi we are drawing people na inayawan mo ng mga doktor, inayawan mo ng mga napagod na sa lahat na walang chance na bumalik. Yan ang mga magaling po through the power of God. So hindi naman namin sabi na kami po yung magaling. Hindi naman kami. So ayaw naman namin na mag-interview pa kami. Kung napansin niyo, di ba? Nakita na ba kayo? Nakakita ba kayo ng pastor na interview sa Chief Jessica Sobola? Kasi ayaw namin sumigat masyado. Actually, madami lang po mga siguro nag-attend, pero siguro mag-decline sila. Kasi ayaw nila sabihin. Gusto nila yung dumating yung invitation na may magpagaling through the word of God. Huwag sa social media na sabihin, yung magaling pastor. Kasi alam mo naman ang baka hindi naman lahat, alam mo naman ang ating media, di ba, sa news. Bisa lagi may nagbawas. O baka ipag-walk nila si Bishop, sabi ni Bishop Bashir. So, kaya po, hindi tayo nagpapaganyan masyado sa word. Kaya pag may mga sinasabihan na mga sabi ko, sana pala. Pwede sana, pero hindi na po yun. So, but diba mo so next, please again, even Jesus Himself pointed to His works as evidence of His identity. Sabi sa John 4:11, He said, believe me or else believe for the sake of the works Himself. Kasi nga po, si Jesus po, ay talagang maniwala. Kasi alam na ng karpintero. Kung naman maniwala ka, nagawa po niya alak at tubig. Yung maniwala ka, yung mga bulag na kita, yung mga pilay na ultimo'y namatay, sinasabi sa buhay niya. Pati anak na sa Julian, parang ng telet, hindi po sumisay po lang, sabi ng Lord, message siya, mabuhay kayo yung step 2. Ganun lang eh. May na, ganun highlight, tinatawag na lang, gumagaling ka. So ganun po, hindi ka maniwala sa tao, sa ginagawa lang, mas maniwala ka doon sa mga nagawa niya through the power of God. Next slide. Ayan, so again, ang miracles daw, ito ay nag-invite ng unbelievers to move from doubt to faith, reminding us that the gospel is not just words, it is the power of God revealed among His people. Amen? Hindi na po yan sa mga sakit. Church, ang drug addiction, sakit din po yan. Sakit din po yan. Marami po mga
na born again din na drug addict, kadalasan, bumabalik sila. Kasi andun yung spirit. Hindi na cast out, hindi na palis. Kumbaga, pansamantala lang, parang enough lang, hindi na nakalabas. So technically, ano sila, pressure, pero pag medyo hindi ko sila problema, bumabalik kasi kasi andun yung spirit, hindi na napalis. So technically, pero umayan ay napaalis na hindi na maayos, pray, at talagang nag-prophetic, yung spirit na yan, hindi na makakabalik. At yung dating drug addict, sabi nga, addict pa rin, pero addict na favor. Amen? Amen. Ganun din sa mga sakit. O yung mga sakit natin, ganun din po yun. Sabi dito, ito ba yun? So, next slide. Ayan. Sa New Testament, it really shows that Jesus continued to perform miracles through His apostles, confirming the gospel message. Kaya tayo nga ay apostolic ministry tayo. So, lahat po na nakikinig ngayon, lahat po na dito, apostle po tayo. Kasi nga, gusto natin gawin yung ginagawa ni Jesus, ginagawa ni Bishop Mark, ginagawa natin, ginagawa natin, is gusto nyo rin gawin at magagawa nyo. Diba? Nakalagay mo doon, diba? Sa tinan niyo yung ating Bible verse. To preach the gospel to the poor. Said to heal the broken-hearted. Yung mga natalusan ka, naiwan ng jowa, yung mga hindi nakapasa sa mga exam, yung mga naluwi sa quiz. Broken-hearted po yan. Marami na yung papakamatay. Diba? Nasabi ko nga, sa umida yung vocalist sa Snapchat, napakamatay siya kasi, na pinagkita na siya, nakuha ng pera, broken-hearted siya. Sayang nga, kung nandun sana J1 o sino man, napatagap, saan siya napakamatay sana, testimony siya. Buti yung kasama niya, si Chi, si Brother Chi, mga pastor niya yun, is meron siya nakasama na CCF, na born again, nakasama sa bike, ito na nag-share sa kanya, si Brother Chi, yung drummer nila. Eh siya ngayon nag-make testimony sa Snapchat. So, and then, ano tayo sa preach, deliverance to the captives, deliverance, at pinag-deliver kayo. Yung mga captives po, yung mga nakulong. Hindi po nakulong sa kulungan. Spiritually, emotionally. Ayan, so talagang hindi sila makapagsaya kasi nakulong ang kanilang damdamin, ang kanilang spirito, ang kanilang kaluluwa. And then, recovery of sight of the blind. Yung blind na hindi bulag yan sa katotohanan, bulag. Kasi Kristo magpapagaling bulag na may pag-asa pala. Pagkamahan ka ng bulag sa mga kayang gawin o powers of the Lord. So sabi ka, hindi naman ako bulag. Spiritually blind din po yan. And then, liberty. Then, that are close to liberty, kalayahan. So, 5. And then, to proclaim. Ano ibig sabihin ng proclaim? Pwede mo sabihin sila na malapit mo na si Lord dumating. Kaya magbago, alam mo muna antayin. Diba? So, ano ba antayin mo? So, hanggang may oras, ano tayo mag-repent na mga kasi nga, doon na ang pagbabalik ni Lord. Yan, sa pagbalik. And then, number 1, ano po ginawa ni Lord Jesus? Healing of the lame man at the temple. Ito, wala na si Jesus dito. Pero, siya pa rin nagpagaling. Kasi ang nangyari dito, may nagmamalimos sa temple. So, di ba, kaya kung kami kayo nagmamalimos, anong pinakunang reaction nyo? Si Magpag kagabi, natakot eh. Eh, na-traffic kami dyan sa bila may umarang. Akala niya, kung sino kasi hindi mo lumabas bigla, nagmamalimos yung bata. Anong usually binibigay yung nagmamalimos? 2 lagi, di ba? Minsan pera, minsan wala. Minsan dead na. Minsan binumura mo pa. Minsan nilipid pa. Anong ginawa ni Peter? Hindi niya binigyan ng pera. Hindi ba malimos? Alam mo ginawa niya? Sabi niya, meron ako. Marami akong pera. Pero hindi ko ibigay sa iyo. Meron ako, mas kailangan. Anong ginawa niya? Pray niya. Yung lane, yung lumpo kasi hindi nakalaan. Lane, malam niya. Pinag-pray niya yung lumpo. Anong nangyari? Nakatalag. O hindi siya mamalimos niya kasi nakapagtrabaho na siya. Ano sabi niya? In the name of Jesus, tayo, takbo. Tumbo siya. Hindi na ka napag-take yung basta. Okay lang, sabi niya, hindi ka basta. Magpasalamat ka kay Lord sa akin. Ayun, number 2, healings through Peter's shadow, Jesus working through the apostle of Acts 5:15-16. Ilabas natin, nandiyan mo nakalagay. Ayan, di ba? Sabay-sabay di ba sa akin? As a result, the apostles were sick people were brought out into the streets on beds, mats
Isipin mo, anino lang ni Pedro. Di ba, dumaan lang siya, sobrang dami ng mga nagpapa-praise na niya. Di ba, ang dami? Basta madami. Kasi nung time na sila pala, ngayon kasi madami na tayo, so hindi na ganun kadami na pipiliin mga tao na puno-puno. Kasi kalag-kalag na po ang mga born again, mga disipulo, mga apostles, mga Jacob. Kaya hindi na ganun crowded, pero ganun pa rin, naghalap pa rin ang pupunta. Yun ang anino lang. Sa sobrang dami, sabi nila, sige, anino mo, may power na. So madami na hindi ka. Nawawala yan. Duman lang, bumalik lahat. Pati mga may possess or the spirit. Kaya kami sa kaya yan. Isa kasi pinakita ko sa Barriers sa Facebook. Gumagano lang yun. O, nakita niya, yung sa mga service. O yun, tapos yun, mga nangyayari mga services, kung marang kahit sila. Pag gano'n, siguro yung iba talaga, hindi naman nahulog, kasama na yun. Nahulis na basta sila lahat, diba? Pero practically, siguro hindi naman lahat, siguro iba nagdami na kasi nahiya. Kasi nga, hindi ko bumagsak, may taga. Kaya, bumagsak. Kasi, kung di bumagsak pa kayo, wala ko pala sa akin. Ako, kung hindi na, so, nung bumagsak sila, bumagsak na nila. Ganun siguro nangyari sa iba. Kaya, yung pag-ano naman, ng picture, bagsak lahat, tapos tunggol, tumayo lahat. Parang nalilin sila. Ayan, so, next time. And then, healing through all ministry powers of discontinue. Ito po. Basahin natin sa Acts 19, 11, 12. God gave Paul the power to perform unusual miracle. Kay Paul naman ito. Tapos si Pedro. When handkerchiefs or apron that had merely touched his skin were placed on sick people, they were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Ginagaya po natin yan. Wala ko yung kapapaan. Ang sabi, yung handkerchief, nag-touch yun sa skin ni Paul. Si Paul po buhay. Hindi siya patay. Hindi po yun sa kahoy. Wala ang power yan. Actually, wala naman sa skin ni Paul. Wala naman sa power siya o sa kanyang handkerchief. Wala po dyan. Yung power pa rin, galing kay Lord. Kumbaga, sa kanyang pagtitiwala. Kaya sabi dito, lahat daw ng may sakit, may disease, sa panyula, apron, na tumama lang sa kanya, galing na yung mga ginaya. Oo, so, alam niyo na kung ano nangyari doon, di ba? Yung pinahipahit, yung pagkapahit, yung muling nagpahit doon, disipon pala. Yung isa ang sakit, ang lahat masakit na ulo, pinahit sa ulo niya, nagkasipon siya, nagkasakit, nagkasakit sa sakit niya. Yung isa sakit na ulo niya, kasi may virus pa rin. So, next time. Ayan, all of us will be afraid and indeed be used by God to do miracles. So, application naman tayo. Patapos tayo. Anong kailangan natin gawin? Number one, again, is abide deeply in Christ and His words. Diba, church? At patay natin ang John 15:7. Sabi dito, but if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Amen? Ganun din po sa mga nagpapapray. Yung mga iba kasi iba nagpapray, sa iba, okay na kasi dyan na si Pastor din na okay na. Kailangan maniwala natin, kailangan matuloy ka din, magbasa ng ulo ng Diyos. Natuwa nga ako, kung natanda si Pastor Dino, binigyan naman ng Bible. Ito po, maayong balita sa Bisaya. Ito yung malalay ko. Ito yung masahe ko lagi para makaiba naman ng Bisaya. Kasi malalali pa rin Ang hirap ng minsan, pero by the power of God, hindi ko yung magawa naman natin. Kasi nasaan na tayo. Amen? Ay, ito yung si Lord. Nasaan tayo? Sagot tayo. Ipusin kami ng na kung ano yung kakantahin sa anniversary. Sabi, parang naisip, puro Bisaya. Sa Bisaya na Alam naman, Tagalog na dito. Yung parang kung may mga dumating na magbisita, parang nasa nila. Basta Manila, ano nila magpupuri siya. Baka dito magpupuri pa rin. Siyempre, Bisaya. Parang maramdaman nila. Ikaw, pumunta ka sa Japan. Pumunta ka sa Korea. Pumunta ka sa
Cebuano, may common English, para sa maramdaman yung anointing, Lord, ayan. So again, sabi ko na po, wag pinapalaga, tayo po ay matabay. May matabay din lagi tayo, manatili sa salita ng Diyos, para magawa natin ang mga miracles. Ayan, so sige, bago yung naman siya. Church, alam niyo ba yung salita ng Diyos is sword of the Spirit? Diba? Ito po yung sa ating sword of the Spirit. Nalala ko para mapahintawin natin, gusto na i-share. Yung pinaka-first time ko mag-prayer, mag-deliverance, nasatikan, hindi pa po ako pastor noon. Ako po ay nakatira sa church bago pa lang ako para 2 years old. Pero nagbabasa na ako ng Bible at nanonood na ako sa kanila. Kaya manila, pa nag-pray sila ng deliverance. Nung that time, dinala doon yung isa sa mga kasi ito that time, lagi siya, nakalimutan niya pangalan niya. Ipangalanan na sa pangalan niya, si Nene. Si Nene, every week, lagi bumabalik sa Spirit. Yung parang parang nirakas kami nga, hindi siya parang nakatrans siya, trans. That time, dinala sa church, naging ko pala, napaagas ko si Ryan yung sa kanila, may mga pastor. Alam mo mga pastor doon, ako pala nandun. Kaya na ako naman, nagkulat ako, sabi ko, wala dito sila pastor naman, wala pastor, wala pastor na dito. Yan, oh brother, pagpatay mo na, baka naman ako. Hindi ko alam. Sabi naman, ang dami ng demonyo dito. Ano saan? Dito sa church. Ano demonyo? Ano saan? Yung tuturo niya, sabi ko, Lord, ituro. Please, Lord, system. Boya, ayan, next time na nagpo-conference ako. Sabi ko, nalala ko, sabi ko, sige, yung mga demonyo na yan, gawin mo, ganito, nakita ko yung ako, ano yan? Diba ito, nakita mo, ano to, ito, espada sa ito, kunin mo. Kunin mo yun. Magawa niya ko, mahaba. Sige, saksayin mo sila. Umirin ko, tama mo. Ginawa ko talaga espada eh. Bumalik sa dati. So technically, from wala akong mga experience, pero wait lang ako na sabi ko, by the power of God, and then pinakita yung Bible sa kanya, pinakita yung oracle, hindi ko siya. So technically, that time, nagbulat sila, pag nila doon, kasi text na kanya. Isa na, tapos na po, okay na po siya. So, dito pinako nag-deliverance. Kasi nag-deliverance ako sa mga pusa lang siya. Sa mga aso. Kasi, hindi ko ba alam kasi baka mag-get sino ka nandiyan. So kasi, kinakabahan ako baka may mag-react o whatever, o kaya, so after nun, hindi ko naman hinanap. Nag-ready lang ako sa next time kung may kailangan, o whatever, andun kami. Ayan, so yun po yung aking pinaka-first time with the believers, ang hindi pa ko pastor, bago pa lang ako ng balapamban niya. And then, through the power of God, na-set ko yung captives, na-release yan sa power ng demonyo. Ayan, through the sword of the Spirit. And then number 2, believe in God's power, not your own ability. Sige, sa Mark 11:23, sabi doon? Andiyan ba? Wala doon. Yung Mark 11:23 po, ayan po yung sinabi, na your faith can move mountains. Amen? So meaning, sa tiwala mo is, sa iyong tiwala ka sa iyong pananampalataya sa Kanya, sa iyong pagtuo sa Ginoo, kaya mong kahit ano pa nila, ano pa kahirapan, ano pa yung problema ng masakit, mangyayari yan dahil sa power ni Lord. Okay? Next slide. And then number 3, pinakalas, kailangan po, we must be filled with the Holy Spirit. Amen? Sabi dito, nakalagay dyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, through Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Amen? Amen, church, parang ano kayo. So, ito po tayo, ito po ating J1. So, technically sabi ko pa, lahat po kayo, you will have a chance to pray for someone. Baka yung ano sa buhay, kasi nga minsan, busy ang phone. Pwede naman phone busy. So, kailangan talaga yung mga tawag na ma-share nyo ito, magawa nyo ito. So, ito nga, recently lang, nag-pray kami kasama namin sa
Sabi ko, kinakabahan na pastor ng pag-pray, saka pastor sa Lord of the Lord. Nag-fasting kami ng araw, sabi ko, para sigurado talaga maranasan namin yun. Kasi hindi naman kami sa naiintindihan. Alam namin, Power, syempre, tao lang tayo, di ba? Tao lang tayo, sino man ano, siguro si Kisha Mark, may tayo talaga na yung katawan, si Jesus na, di ba? Si Lord na naramdaman yung katawan tao, sabi ko, yan, Daddy, bakit ka, pwede bang tanggalin mo sa akin, ayaw, mamatay pa na. Pero kung ano gusto mo, yun ang gusto mo, di ba? Si Jesus na yun. Kasi nga tao siya, tayo pa kaya na tao na hindi Diyos siya na tao. So, naramdaman niya yung takot na, ayun, pwede ba? Diyos naman ako, baka pwede, pero let your will be done. So, may matay sa ganyan, pero okay na, normal yun. Ano, di ba? Mas maganda na yun. Sabi ko nga, sa mga nanood, pag kayo ay magkaroon ng takot, na parang intimidation, parang feeling ko na hindi mo kaya, mas oo. Kasi tao ka ba? Kasi nga, pag hindi mo na naramdaman yun, ako, mas matakot ka. Di ba yung pag-awit ka, may ka na parang, kaya na yung pag-awit. Pero kasi ilan years na rin pagkanta, ilan years na tumulong ko, kinakabahan ka pa rin. Ibig sabihin lang sa'yo pa si Lord. Kasi gusto Lord, sa kanya kumukuha ng lakas. Sa kanya kumukuha ng confidence, hindi sa galing mo. Akala nila, sila hindi. So, ganun ko kayo. Ako ka, minsan, may mga parents na, minsan kinakabahan mo ito, wala bang kami sabi ko, nag-pray ko, Lord, samahan ko, let your power be with me. So, nung nagtanong nga siya, nagtanong si Pastor doon, sabi niya, Pastor, meron kami mga pinabagay na baka spiritual na namatay ng pastora doon. May kapatid niya pala yung mga pastora. Siyempre, sabi ko nga sa kanya, parang hindi matanggap na yung pastora na namatay nilang kapatid na nagka-cancer din is baka natulong sa pag-pray namin. Hindi na ba ito ba? So, sabi ko, ako din dati pastor, sabi ko, marami ako din yan. Yung tatay ko kasi namatay sa ano siya, cardiac arrest. Tapos kami ako i-arrest. Arrest wala. Ina-arrest ang police. So, pag nag-arrest, sa kanya mag-cardiac arrest siya. So, nung point na yun, pinagkita namin ni Daddy Lev, sabi niya, Nak, yung daddy mo, andun niya, pinag-pray natin, tumanggap na siya. Una, ayaw ka talaga, sabi ko, hindi, daddy mo siya, namatay tayo sa sikip, kasi ba, ama naman niya bumagsak siya natigil nga, first natigil naman namin, sa simbahan, kasi nga, yung daddy kasi leader siya doon, pagbagsak niya, tumigil yung choir, sinubos siya, so natigil yung prayer meeting na rin. So, natigil, nag-start tayo, ay dati rin namin sa puso. Ako, wala ko doon. Nagawag ko ng basketball. Pinag-iisip ko, panalo ko niya, talo ko siya. Si Jella Baptist, di ba doon sa buong macho, nakalagay siya kung ay naka-benchmark, naka-pabaligo, tapos lagi siya natawag ko Elijah. So, pangalan dyan, tinawag siya, Elijah, hindi siya. Kaya, sabi ko, si Elijah, yung spirit niya, sa ibaw niya, nakita siya. The Baptist niya na, siya yung voice niya. May cancer din. May cancer din siya the Baptist. Wala So, we believe naman na gumagaling din siya, yung si Lord na gumagawa ng parang. Tsaka sabi ko, paano hindi naging ito? Sabi ko, kinibay ko lagi, nakikita ko mismo sa staff ko si James. Diba? Again, inulit mo tayo kasi, sino ka? Ano ba ka? Basta, Lily. Ano nangyari sa'yo? Ano namatay mo? Cancer sa tiyan. Isang ka, doon ako malaki sa kanila. Hindi alam ni James yun So, parang si James parang ano siya, yung walang malay din, parang kami. Kasi may dalaw pala sila lagi pinag-pray. Meron isang nawala na malay, yung sabi nila, nagmamanifest yung soul, yung isa wala naman. So, nung pinag-pray mo yun mo siya ngayon yung mga pray, sabi ko, tayo mo kasi hindi. Sabi ko sa iyo, yung palit niya, nasa sa'yo. Ano kaya mag-isakit? Hindi ko alam Kaya mami sabi niya, gusto mo cancer. Kaya pala sumasabi niya. Simula na Bible, sino ba nasulat ng Bible? Diyos ba tao? Tao di ba? Through the guide of Lord. Ang Bible, laging dalawa, laging past at future. Ngayon, wala na nasulat ng mga kasi nga, nangyayari na. So technically, yung mga nangyayari na yun, pag may nasulat, habang Bible. Malaki, di ba? So yun na yun. So yung mga milagro, yung mga pwede nyo kasi nga, ginagamit dyan in the name of Jesus na malaking
Pag may gamot lang, pahinga. Ngayon, pag malala na sakit, kailangan ng operasyon. Doon po papasok yun yung operasyon. Kasama yan sa tools ng doktor. Kasama yan sa tools ng mga pastor. Yung iba ayaw na gamitin. Kasi magastos. Minsan, 3P ayaw naman. Kasi baka kaya pa naman ito, kaya pa ng mga budgets ito dati. Okay naman ang prayer. Kaso prayer, minsan nangyari, mawawala. Pero hindi pa rin nalilin yung pinaka-ugat, yung spirito man na sa loob. So, kailangan talagang nalilin. Pero sabi ko nga, hopefully, pagdating natin dito sa July, mga crusade tayo, magdala kayo ng may sakit. Talaga yung mga, okay, yung mga, ikaw yung sakit, basta yung mga kayo makilala kayo, yung mga may sakit na makilala, invite sila. July 26, malapit na po yun. Magdala kayo, invite sa video, meron tayo healing crusade yun. Power of Jesus Christ. Amen? Amen. Next slide. Okay. Doon sa number 4 is step out in obedience despite feelings. Meaning, yung ginawa ni Peter ay nag-obey siya kay Lord. Kasi nga, di ba sabi ko, yung nagmamalimos, ano ba ang pinaka-reaction mo doon? Kadalasan ba, bigyan mo isa. Pero si Peter, ang ginawa niya, hindi niya lang binigyan ng pera, pero binigyan niya ng healing. So, pwede niya na gawin yun. Sa mga, kasi minsan dapat, kung tayo lagi doon sa normal na ginagawa, dapat doon tayo lagi sa obedience sa salita ni Lord, di ba? Obedience. Pag pinasa niya, nandiyan na yung lahat ng ano niya, yung pinapagawa niya. Nasa Luke 4:8-9. Okay, next slide. Conclusion. Again, if you truly believe in Jesus, will you step out and stay today and allow Him to use you as a willing vessel despite your fears to bring His healing and power to someone in need? Sige po tayo kayo manalangin. Okay, sa inyo mag-upo. Yes, Lord Jesus. Lord God, we come to you today and we ask na ibaba niyo po kami sa pinaka-barantas, Lord God, kaya na po makita sa amin. And we ask, Lord God, na palakasin mo aming faith. Put us out in the box and comfort zone. And we claim kung ano man nagawa naman ni Peter, ni Paul, even you, Jesus, and even yung mga ginagawa ng mga pastors, mga leaders ng J1, we pray, Lord God, na magagawa namin, Lord God, without fear, without condemnation, without hesitation, with the full authority and the full power. And Lord, maraming mga kamay dito, na nandito ngayon na magpapagaling ng may sakit, magpapagaling ng mga may mga bisyo, magpapagaling ng mga may mga broken-hearted. Lord, we declare today, Lord God, na patuloy siya sa man, Lord God, sa kanilang pagdakit sa inyo, gabayin kami lahat, Lord God. Patuloy kami maglakad sa iyong katwiran, manalig sa iyong mga salita, at patuloy kami manalangin sa inyo para sa kalakasan ng lahat. We just like to pray in the Father, Son, and Holy Spirit, in Jesus' name. Amen.